So, magandang araw, Grade 8 Avocado and Grade 8 Santol. So, ngayong linggo po ang start ng ating ikalawang markahan. So, ibig sabihin nakayari na tayo ng isang grading at syempre binabati ko ang lahat dahil sa isang buong grading is nakita ko naman yung eagerness ninyo na matuto at makisabay sa agos ng buhay kahit na may pandemic ay go pa rin kayo at ang active nga po ng iba. At sana po ngayong ikalawang markahan, mas ma-motivate pa kayong mag-aral. Okay. So, mag-start na po tayo. So, kung last reading po, ang mga kabihasnan na tinalakay natin ay patungkol sa kabihasnan na umusbong sa Asya. Ngayon naman po ay lilipat na tayo ng ibang kontinente sa daigdig. So, alamin natin kung ano yung topic natin ngayong araw. Okay, so, ang topic natin ngayong araw ay patungkol sa kabihas ng Minoan at Mycenaean. Okay, so ano ba yung layunin natin? Okay, so number 1 is na ipaliliwanag ang kahulugan ng kabihas ng klasikal. Number 2, na isa-isa ang mga lungsod-estado sa Gresya. Nasusuri ang kabihas ng Minoan, Mycenaean at kabihas ng klasiko ng Gresya. At nailalarawan ang pamumuhay ng mga Griyego sa pamamagitan ng paggawa ng isang poster. Okay, so ano ba ang ibig sabihin ng kabihas ng klasikal? So, ito ang tawag sa kabihas ng may higit na pagpapahalaga sa secular na buhay kaysa kabilang buhay. So, ayan yung pagkakaiba niya, okay? So, ito po ang mapa, okay, ng Gresya. So, ito po ang Greece. Ang Greece po ay matatagpuan natin sa southern part ng Europe, sa kontinente ng Europe. Okay. So, sabi dito, ang unang sibilisasyon ng bansang Gresya ay umusbong sa isla ng Crete. So, ito po yung isla ng Crete. Okay? So, ang sibilisasyon na ito ay tinawag na Minoan. Okay. So, ang mga ninuno ng taga-Crete ay mula sa Anatolia at Syria. Okay? At sila ay magagaling na mandaragat dahil nga po sa kanilang kinalalagyan. So, napapaligiran sila ng mga dagat. So, nandiyan ang Aegean Sea at ang Ionian Sea. Okay? So, ang lungsod ng Knossos ay isang matandang lugar na nabanggit ni Homer sa kanyang mga akdang Iliad at Odyssey. So, makikita natin ano ba yung ginampanan ng lungsod ng Knossos sa kabihas ng Gresya. Okay, so unahin muna natin talakayin ang kabihas ng Minoan. So, ano-ano ba yung katangian ng kabihas ng Minoan? So, una, ito ang unang kabihas na sumibol sa Crete. Nagmula kay Haring Minos ang pangalang Minoan na siya ring nagtatag ng kahariang Crete. So, ang mga nahukay na artifact sa lungsod ng Knossos ay patunay na mahusay sila sa arkitektura, pagpipinta at plomeria. So, ang lungsod ng Knossos nga, di ba kanina, nabanggit po dito na isa ito sa matandang lugar na nabanggit sa Iliad at Odyssey. So, ang lungsod ng Knossos, dito po natagpuan yung mga artifacts na nagpapatunay na umusbong ang kabihas ng Minoan at sila ay mahusay sa mga sining. Okay. So, ang tawag po sa sistema ng pagsulat ng mga Minoan ay Linear A. At sila ay naniniwala sa maraming Diyos at Diyosa. So, nakipagkalakalan sila sa Turkey, Syria at Egypt. So, in order for them to survive at para mapaunlad ang kanilang ekonomiya or ang kanilang kabihasnan, kinakailangan nilang makipagkalakalan sa mga kalapit na bansa nila. Okay. So, ito po si Haring Minos. At ito po yung itsura nung sistema ng pagsulat ng Minoan. So, yung linear A. Okay. So, ang mga sining ng Minoan ay may bahid ng sining mula sa Egypt or sa Ehipto. So, ano-ano po yon? So, yung double axe, figure of 8 at ang trident. At nagpagawa sila ng mga aqueduct o kanal upang matugunan yung kanilang pagtatanim, okay? So, ito po yung double axe, ito po yung figure of 8 shield, at ito ang
trident. So, yung trident, makikita ninyo ito mamaya sa isang Diyos ng taga Mycenaean or Mycenae. Okay, so ito na po yun. Ang kabihas ng Mycenaean or ang mga Mycenae. Okay, so sila ay mga magsasaka, nagpapastol ng hayop at nagpapanday ng mga kagamitang gawa sa bronze or bronze at tanso. So, ang tawag sa sistema ng pagsulat nila ay Linear B. So, ang mga Minoan, Linear A, Linear B naman sa Mycenae. So, ang lungsod ng Mycenae ay naging sentro ng iba't ibang lungsod-estado na may kanya-kanyang hari at pari. At si Agamemnon ang pinakatanyag na hari ng Mycenae. Ang Troy ay isang lungsod na matatagpuan sa Turkey at sila ay naniniwala sa Diyos na si Zeus. So, di ba kapag sinabing Greek, laging naiuugnay natin ang Greek mythology. So, maraming gods and goddesses. Okay, so, ito po si Agamemnon. At ito po ang itsura ng kanilang linear B na sistema ng pagsulat. Okay. At ito po ang paglalarawan kay Zeus. So, ayan po, di ba ang sabi, ang Troy daw ay lungsod na matatagpuan sa Turkey. Ayan po. So, kilalanin po natin yung mga Diyos na pinaniniwalaan ng mga Mycenaean. So, una doon ay si Poseidon na kapatid ni Zeus na Diyos ng dagat. Sumunod po si Apollo na anak na lalaki ni Zeus na Diyos ng araw at musika at ng kagalingan. So, ito po si Apollo. So, may reason ako kung bakit nandyan na siya kaagad. Okay, so later. The next po si Hera ay pinaniniwalaan nila na Diyos ng pag-aasawa at si Athena na Diyos ng karunungan. Okay. So, ito si Poseidon. So, kanina, di ba, nasa Minoans yung trident. So, ito po yun. Makikita nyo dyan. Si Apollo. So, kaya nilagay ko agad, naghanap po ako ng ibang picture na magre-represent for Apollo. Kasi di ba alam nyo naman na ang sining ng mga Griego ay medyo bulgar. So, para lang maiwasan natin yung pagiging, yung iba hindi sila ganun ka open-minded when it comes to some pictures. Kaya nilagay ko lang agad dito si Apollo. Pero di ba nga kagaya ng sabi ko sa inyo last year, kaya tayo nag-aaral ng kasaysayan para maging bukas ang isip natin sa mga bagay-bagay. Okay. And then, next, si Hera na Diyosa ng pag-aasawa. At sumunod naman po si Athena na Diyosa ng karunungan. So, ito po yung mga Diyos at Diyosa na pinaniniwalaan at sinasamba ng mga Mycenaean. At dahil po naniniwala sila na ang pagkilala po sa kanilang mga Diyos ay kinakailangan ng pagbibigay ng physical na lakas, kaya po nila sinagawa ang Olympic Games. So, ito ay bilang pagkilala sa kanilang mga Diyos at Diyosa. Okay, next. So, meron po tayong tinatawag na polis at ito ay tumutukoy sa sistematikong samahang pampolitika sa Gresya. Or minsan po, polis po ang tawag sa mga lungsod-estado sa Gresya. And ang Acropolis, ito ang pinakamalakas na bahagi ng polis na nasa ibabaw ng burol. So, ito po yung Acropolis. So, nasa ibabaw siya ng burol. At sumunod po ang Agora na lugar ng pamilihan at pinagdarausan ng pagpupulong. So, di ba, dati sa Gresya, ang Agora, dito sila mismo nagpupulong at ito rin yung lugar ng pamilihan nila. So, kapag may pagpupulong sa Gresya, may pagpapasyang kailangan gawin sa Agora, pumupunta ang mga mamamayan. Okay. So, ito po yung example ng pamayanan ng Gresya. Okay? So, isa-isahin naman natin ngayon mga anak yung mga tanyag na lungsod, estado, or polis sa Gresya. So, nandyan ang Athens, ang Sparta, Thessaly, Corinth,
Thebes at ang Delphi. Okay, next. So, 'di ba kilalang-kilala ang Athens at Sparta. Meron pa ngang movie kung di ako nagkakamali, yung may title na 300 kung saan ipinapakita doon ah, yung labanan na sangkot ang Athens at Sparta. So, talakayin natin kung ano ba yung katangian or mga nangyari dito sa Athens. So, ang Athens ito ay isang demokratikong polis. Okay? So, bago pa man magkaroon ng demokratikong pamahalaan ng polis, so, naging monarkiya muna ito. Okay? So, ang polis ang naging sentro ng kalakalan at kultura. So, naging sentro ng kalakalan ang Athens. So, ibig sabihin, mas madami yung kaya nilang i-produce na product, sila ang sentro ng kalakalan, okay? So, oligarkiya ang tawag sa sentralisadong pamumuno sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang lupon ng mga dugong bughaw upang palitan ang hari. So, uso to dati, yung parang nagpo-protesta sila once na hindi nila magustuhan yung kind ng pamumuno ng isang hari. So, para palitan ito, bumubuo sila ng mga samahan. At isa nga po dito, yung tinatawag na oligarkiya. Okay? Next. So, nakilala sina Draco, Solon, Pisistratus, at Cleisthenes dahil sa pagsusulong nila ng kapangyarihan ng mga mamamayan. So, ito pong apat na ito ay mga demokratikong nagsulong ng karapatan ng mamamayan. Okay, so kilalanin natin or alamin natin ano-ano ba yung ginawa nila para sa kanilang nasasakupan or mamamayan. Okay, so si Draco ay gumawa ng batas na nagbibigay ng malulupit na parusa sa mga magkakasala. So, ibig sabihin, para maprotektahan yung karapatan ng kanyang nasasakupan, ito yung ginawa niya. Yung mga magkakasala, merong malulupit na parusa. So, ayan po si Draco. The next naman po si Solo na tumulong sa mga magsasakang nabaon sa utang. So, ang ginawa po niya dito, yung mga magsasaka na nababaon sa utang dahil nga kailangan nilang magbayad ng buwis, tapos syempre kailangan din nilang gumastos para sa mga itatanim nila. Tinulungan iyon ni Solon. So, isa itong paraan para ipakita sa mga mamamayan na sila ay demokratiko. So, ibig sabihin, merong karapatan ng mamamayan na mag-decide din para sa kanila. So, ito po yung itsura ni Solon. Next, si Pisistratus na hinati niya ang mga lupain ng mamamayan at ipinamahagi sa mga walang lupa. Kung si Solon tinulungan niya yung mga magsasakang nabaon sa utang, si Pisistratus naman tinulungan niya ang mga magsasaka na walang lupain or ang mga mamamayan na walang lupain. So, imbis na ibigay lamang yung lupain sa mga taong meron na talaga, ipinahamahagi niya yun sa mga walang lupain. Ito po ang itsura niya. And the next naman po si Cleisthenes na ipinahayag niya na ang Gresya ang kauna-unahang demokrasyang bansa sa buong mundo. Ayan po. So kung mapapansin nyo, ganyan po ang itsura ng mga monumento or sining sa Gresya. Okay, next naman po, after ng Athens, kilalanin natin ang Sparta or mga Spartans na tinaguri ang mandirigmang polis. So, nalinang nila ang uri ng pamahalaan na kontrolado ang lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang mamamayan. So, ang mga Spartans, hindi sila kagaya ng Athens. Kasi ang Athens, merong karapatan ng mamamayan na makilahok, okay? Sa pagboto or sa pagdidesisyon para sa kanilang pamayanan. Pero ang Spartans, sila mismo yung kumokontrol sa aspeto ng buhay ng kanyang nasasakupan. So, taon-taon ay hinahagupit nila yung mga mamamayan nila para subukin ang kanilang physical na lakas. And after ng 20 years, yung mga kalalakihan ay nagiging ganap na sundalo. So, ito po yung pagkakaiba nila. Ang Athens, hindi nila gaanong binigyan ng pansin ang physical na lakas. So, nag-focus sila sa mga mamamayan, sa ekonomiya. Pero ang mga Spartans, syempre nga dahil nga from the
title itself, Mandirigmang Polis. So, mas pinapahalagahan nila yung tawag dito, physical na lakas at yung kanilang pakikipaglaban just in case na magkaroon ng digmaan. Okay. So, eto na nga po yung sinasabi kong digmaan. So, dahil po sa pagkakaroon ng mayamang kultura ng mga taga-Gresya, nagkaroon po ng tinatawag na digmaang Persiano, kung saan ito ay tumutukoy sa serye ng labanan sa pagitan ng Gresya at ng Persya. So, di ba tinalakay natin last grading kung sino-sino yung mga magigiting na pinuno ng Persya. So, sila Darius the Great, Cyrus the Great, yan. So, meron din po tayong tinatawag na sibilisasyong Helenistiko. So, ang sibilisasyong Helenistiko po ay umusbong pagkatapos mamatay ni Alexander the Great. So, si Alexander the Great ay kilalang kilala dahil siya ay isa sa pinakamagaling na mananakop na mula sa Macedonia. Pero namatay din siya dahil sa mga labanan. Okay? So, ito po yung itsura ni Alexander the Great. Ayan po.